Pag may delay, problema yan. Even sa time sa family, yes. Kapag pumasok ka sa isang business, actually, walang madali. Walang madali. So yun, for today's video, nandito tayo sa DT Fleet Pro Logistics. Akala ng iba, logistics lang, deliver lang, pero hindi nang alam ng marami, ito ang backbone ng mga negosyo. So today, nandito po tayo kasama natin Miss Mau of DT Fleet. Good afternoon, sir. Yan. Welcome sa aming humble office. So ma'am, kwento mo naman sa amin, paano nag-umpisa ang DT Fleet Pro Logistics? Paano nangyari to? Paano ba nag-start? Merong isang tao na tumulong para maitayo itong company, which is si Sir Drew. Originally, ang empleyado niya talaga is yung uncle ko. Kaso, namatay siya noong January this year. This year? Kalala kami ni Sir Drew dun sa hospital na kung saan namin dinala si Tito. Unfortunately, namatay siya same day. Matapos ang lahat na mailibing hanggang sa naging friends na kami nila Sir Drew, ng kapatid ko, doon namin nasimulan, napag-usapan yung logistics company. Kasi nagpaplano na pala si Sir Drew and yung uncle ko na business, which is hindi nga lang natuloy na nila. So yun, usapan, nagkape kami isang hapon, and then tinanong ni Sir Drew ang mga background namin, which is nasabi ko nga na nakapag-work ako. Ang first job ko is sa logistics, naging inventory analyst ako. So, ayun, nagplano na kami. Plano, hanap ng office, ng office space, and then ng mga gagastusin, potential clients, nakapag-meet na rin kami sa mga tao na pwede magbigay din sa amin ng mga clients. So, yun. Doon nag-start talaga itong company na to. By scratch. By scratch talaga siya, ma'am. Ang galing lang, no? From, parang hindi nga lang ganun ka, yung pag-meet ninyo, ma'am, no? So, condolence nga rin. Pero, regards po dyan, tapos, ma'am, yung Fleet Pro, yung DT Fleet Pro, is paano nyo po na-come up na yun yung magiging company name? Si DT Fleet Pro, galing niya kay Sir Drew. Is DT means yung name niya. Since nga meron silang pinaplano na, meron na siyang business name in mind, yun na rin yung ginamit niya. So yun, ma'am, pwede nyo ba kaming i-walk through sa main services or sa core services ni DT Fleet Pro Logistics? Okay, since kaka-start lang namin this year, Feb of this year, wala pa kaming ganong client. Ongoing pa yung accreditation namin. So, meron kaming pailan-ilan na referrals, like, Miss Mau, may takbo dito. So, biglaan. So, isa sa mga pagmamalaki kong service na napoprovide namin is, kapag sinabihan mo kami today, mapoprovide ka namin today. Wow! Yes, ganun kabilis. So, let's say 8 a.m., 9 a.m., or by 10, nandun na yung staff namin. Nandun na yung helper namin, nandun na yung driver namin. Galing. So, yun yung mapoprovide naming service kapag sa tracking service, kapag sa transportation. Transportation. How about the other, ma'am? Ano pa yung mga soon-to-have available na services natin? Kaming naiisip, like rentals, travel and tours, and actually last week, nag-contract signing kami with Flash, yung dropshipping. So, hopefully by early next week, makapag-start na kami ng dropshipping. For yun pa lang, pero meron din kaming pinag-iisipan, which is yung ads. Yung lahat ng mga subcontractors namin or trucks namin, lalagyan namin ng ads or stickers. So, may bayad din yun. So, for yun pa lang. Pero, marami pa yung darating. Ma'am, baka gusto nyo pong i-highlight sa audience natin na how could they inquire or sino dapat ang hahanapin nila sa DT Fleet Pro para magpa-accredit sa inyo, maging ahente ninyo, at maging customer ninyo. Okay, sa ngayon, meron kaming Facebook page, which is DT Fleet Pro Logistics. Nandun naman yung contacts, lahat ng contact details namin, so they can inquire online. So ma'am, ang tanong dito,
marami kasi nagsasabi na madali lang logistic, madali lang ba talaga? Well, kapag pumasok ka sa isang business, actually, walang madali. Walang madali. Specifically, logistics. Hindi madali. Kasi yung knowledge, skills, pera, time, lahat kailangan yun. Pagsasama-samahin mo. Even sa time sa family, Yes po. So, hindi madali. Actually, nung mga first month namin, medyo tinatanong ko na yung sarili ko, kaya ko ba? Hindi ko alam paano yung trust na binigay nila, kaya ko ba suklian? Pero, since nandito ako, na surpass ko naman yon. So, hindi madali. Kailangan mo ng prayers, dapat focus ka sa ginagawa mo, dedication. Hindi madali. Pero siguro eventually kapag yung process namin is medyo nagagamay na namin and sa help ng bawat isang staff namin, yung mga partners ko, magiging madali. Pero pag i-start, hindi. Hindi. So yun lang guys, pag talagang any business nga naman talaga, pag lalo na pag iniumpisahan pa lang, hindi talaga madali. Hindi. Kasi lalo na maghahanap ka ng mga customers, sino yung mga pupuntahan mong customers, ita-target mo, mahirap. Lalo na ngayon, may crisis tayo. Totoo. And logistics ang unang tinatamaan. Oo, kasi dahil sa Yung mga fuel. Ayan, so yun daw guys. So sana may natutunan kayo doon. Walang business logistics na madali. Pero dadali siya as you come along. Yes, sa tulong ng bawat isa sa amin. Gandang highlight yun. Tulong ng bawat isa. So ayan ma'am, tanong ko lang. Ito kasi maraming hindi nakakalam eh. Paano ma'am pag may delay, may absent? Ano nangyayari sa logistics? Sino may kasalanan? Actually, pag may delay, problema yan. Pero yung magpipinpoint ka kung sino may kasalanan, huwag na natin isipin yun. Alisin natin yun. Ang dapat gawin natin is maghanap tayo ng solusyon. Resources. Kunyari, kung may absent tayo na driver, maghanap tayo ng ibang driver. Ang isa sa mga plano namin, actually not plano, ginagawa talaga namin, meron kaming backup. Kunyari, may pinatakbo kaming 6-wheeler, may backup kaming 6-wheelers. So just in case hindi available, may tatakbo na. On the spot, ma'am? Yes, on the spot. So yun yung ginagawa namin. So huwag tayong masyado mag-focus sa sino may kasalanan, kasi hindi lang tayo magkakaintindihan dyan. Maghanap tayo ng solusyon. So si Daty Fleet Pro Logistics, hindi siya magkakaroon ng cause of any delay sa customers niya. Kasi pag meron ng naka-ready, merong backup always. Yes, may backup na. Ano po bang pinagkaiba ng mga logistics sa labas at yung ating Daty Fleet Pro Logistics? Hindi ko masabing or maano yung differentiate namin. Pero ang masasabi ko is how we are committed to the business. Lalo na yung mga background nung partners or nung nagtayo nito. Which is si Sir Drew is meron na siyang business before. Parang more than 5 years na ata tumatakbo yung business niya. And ako, nag-work ako sa mga corporates. And yung isa namin is sa bangko naman. So, magaganda yung background. Which is, napag-usapan namin, isa-isa, meron kaming role sa business. Sa DT Fleet Pro. So, yun nga, committed kami and kaya namin i-provide yung service kahit nag-i-start pa lang kami, kahit nagmamanual pa lang kami, wala kaming system sa ngayon. Pero eventually, bubuo kami ng system. Gagamit kami ng system kagaya ng malalaking logistics. So, ibig sabihin, ma'am, kahit startup lang si DT Fleet Pro, mas maganda pa rin na sa inyo sila mag-proceed. Yes, diba? and yung service ng malalaking logistics is walang pinagkaiba sa service namin, which is actually, para sa akin masasabi ko, mas advanced kami dahil nga yung sa dedication ng mga tao namin. So yun ang pinaka-highlight natin. Kasi yung mga tao din namin, para sa amin, family na kami eh. So kaya kapag pinatakbo namin, isang salita lang tatakbo talaga sila. Hindi na yung ang hirap tawagan, ang daming dahilan. Hindi. Ayan, so guys,
Kapag kailangan nyo ng logistics, dito na sa DT Fleet Pro. Okay? Hanapin nyo lang sa Facebook. Nandito, ipa-flash natin. Pro Logistics. Sino ba ang client nito? Ano bang partnership ang hinahanap na? Actually, si DT Fleet Pro Logistics, kaya namin i-cater yung from big businesses up to small online sellers. Kasi yun nga, sa mga tracking service namin, pwede kaming deliver ng mga different supplies like medical supplies, food supplies, anything under the sun, pwede namin hanapan ng truck yan. Okay? So, hanggang sa pinakamaliit na online seller kasi meron na kaming flash, meron din kaming rentals, so yung mga lipat bahay, pwede rin namin yan i-cater. Yes. Ayan. So, yun daw guys. So, kung isa kayo sa mga nasa retail, nasa food, nasa materials, kung ano man yung kailangan i-deliver from point A to point B o kung saan man, dito na daw kay DT Fleet Pro Logistics. At kung online seller ka naman, syempre mga nagti-TikTok ka, di ba? Ano yan, kung kailangan ninyo ng partner din, pwede nyo i-drop dito kasi may flash nga din. Yes. At saka nagbibigay kami ng may promo kami. Since magbubukas pa lang kami, let's say kung meron kang limang parcels and around the area ka lang naman, we can pick up yung parcel. Hindi na nila kailangan pumunta dito. Kami na pupunta sa bahay nila and then ipaprocess namin. So yun tandaan nyo yan guys yung mga nag-online selling dyan. Makipag-partnership na kayo kay DT Fleet Pro Logistics. Tanong ko lang, masasabi nyo ba na very competitive na ba ang logistic business? Yes. Kasi bago namin yung start ko, syempre, nag-research kami, kumausap ng kung sino-sino. So, based dun sa pag-uusap ng mga ibang friends, nasabi nila na buti nga daw kami may units available agad nung nag-start kami ng logistics. Nung sila daw or yung boss nila, wala kasi empleyado lang sila sa logistics na nila. Yung boss nila as in totally walang units. Pero makikita mo na ngayon, after few years, like 5 years, ang laki na ng logistics nila. So, paano pa kaya kami? And hopefully, maging ganong kalaki na yung logistics namin after 3 years to 5 years. Yun, ang maganda. So, ibig sabihin, okay pa rin dito. Yes, okay talaga ang logistics kasi nung pandemic, isa sa mga nag-boom na business is logistics. Logistics. Yes, yung mga deliveries, yan ang mga gumagalaw sa atin kahit tayo mga nasa bahay, ang logistics ang gumagalaw. Sabagay. Tsaka kahit anong mangyari, hindi hihinto ang transaction ng mundo di ba? And logistics is the chain. Yes. Kumbaga, hindi madadala ang isang kunyari, gulay from Baguio to palengke, to market, or to table. Hindi dahil kay logistics. Yeah. So, very crucial, very, logistics ngayon, guys. So, good starting siya. So, guys, if you're looking for a logistic partner, diba? Dito na tayo kay DT Fleet Pro Logistics. Nandito lang naman sila sa center ng Imus. Yan, dito lang. Malagasang 2A, yes. Yan, Malagasang 2A, Imus, Cavite. So actually guys, ang masasabi ko dito is maganda ngang makipag-partner lalo na kung kami mag-i-start kami ng retail, di ba? Kasi ang fear ko, kasi kami minsan di-deliver kami ng mga computers. Ang fear ko dyan is pag nagpa-book lang ko online, di ba? Katakot yun, 300,000 worth of deliverables. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero pag dito guys, kay DT Fleet Pro Logistics, meron kayong peace of mind. At the same time, walang reason para ma-delay. Yes, and may insurance kami. At yun din, may insurance pa yun. Yun ang kinaganda. So guys, i-check out nyo na ang DT Fleet Pro Logistics. Makipag-partnership na kayo. Kung big corporate man kayo to the smallest online content creator na nagma-market selling, ganyan-ganyan, dito na kay Logistics. So, bye-bye! See you on the next show!